77 ang patay sa lalawigan ng Cebu kasunod ng hagupit ng bagyong Tino. Pinakamarami ang 35 galing sa bayan ng Liloan. Ayon po sa lokal na pamahalaan, posibleng marami pang natangay ng baha. At mula sa Cebu City, saksi live si Emil Sumangit. Emil? Buong araw isinagawa ang clearing operation pero pagkagat ng dilim pasado alas 5 kanina hapon, itinigil na ito at magre-resume bukas alas 6 ng umaga. Inaasahan na mas maraming puwersa pa mula sa pamahalaan na makikipagtulungan para mapabilis ang clearing operation. Narito ang aking report. Central please. Kasunod ng pagbahang nagtulak sa mga taga Cebu paakyat sa kanilang mga bubong, Basa na lang diyo. ganito ang tumambad sa Talisay City, wasak-wasak na mga bahay. Ang ilang residente naghahanap kung may maisasalba pang gamit. Sa Mandaue City, humalik na sa bubong ng ilang bahay ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Kaya ang pamilya ni Jonald napatungtong sa payloader para makaligtas. Tabihan lang, mga 10 minutes. Mataas na. Saan po kayo napunta? Doon, sa loader. May loader. Heavy equipment, ibig sabihin yung payloader, inakyat niyo yun. Oo, yun doon kami. 3 pamilya kami. Matapos ang kasagsagan ng bagyo, bumalandra sa daan ang mga sasakyang lumubog sa baha kasama ang ilang container. So may namimigay ng ayuda doon, kaya yung mga kababayan natin, doon ho pupunta. Pero bago ko kayo dalhin doon, tignan nyo ho muna yung mga sasakyan na narito po sa tabing kalsada. Narito po ako ngayon sa kahabaan ng UN Avenue. Ito ho ang main thoroughfare. Papasok sa city proper. Mula po doon sa Marcelo Fernand Bridge. Brother, ayuda po. So ito po ay ayuda. Galing ho sa mga nagmamalasakit natin mga kababayan. Ano kailangan ngayon, brother? Solar. Tubig. Mistulang iwinasiwas ang mga sasakyang naiwang nakaparada. Basag-basag ang windshield at iba pang bitana. Ang ilang establishmento, pinasok ng tubig at putik. Tulong-tulong na sa paglilinis sa mga residente. Gumagamit na rin ang equipment para ipunin ang lupa mula sa kalsada. Sa Cebu City, bakas ang iniwang pinsala ng bagyong Tino sa subdivision na ito sa Barangay Bakayan. Ang pag-apaw ng kalapit na sapa ang nagpabilis ng pagtaas ng tubig na umabot sa 10 hanggang 12 talampakan. Nasa loob po kami ng isang subdivision dito sa Cebu City na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng baha. Pakikita ko sa inyo yung itsura. Hindi na ako makapasok dahil nakapal na ko yung putik. Pero kung yung nakita, yung sinumin ko kanina ng video, naroon ho yung mga sasakyan na nagkapatong-patong dahil sa pag-angat ng tubig. Narito na ho yung mga otoridad ng Cebu City Fire Station, nakikipagtulungan ho para sa kahit pa paano unti-unting maibigay ho yung pangangailangan natin mga kababayan. Ang unang palapag ng mga bahay, mabilis na nilamon ng baha. Kaya ang mga apektado, gaya ng pamilya ni Alvin, sa bubong na nagpasaklolo. Early that night, medyo okay lang talaga yung takbo, tapos may ulan, tapos may hangin. Tapos bigla na lang mga maybe 15 minutes before 3 o'clock, bigla yung, kasi yung mga fence doon na bagsakan na lahat. Kaya ang bungos ng tubig sobrang lakas, kaya wala na kami magawa. Umakyat na lang kami sa taas. Nasa evacuation center ngayon ang ilang residente at may mga nakituloy sa kanilang mga kaanak. Ilan sa mga kababayan ang aking nakausap kanina, yung mismong mga nakatira dito po sa subdivision na ito. Ang kanilang hiling, kung maaari, generator set na mula sana sa lokal na pamahalaan para makapagsimula na po silang makapaglinis. Sa iba pang lugar, abala na sa paglilinis ng putik sa loob ng bahay ang ilang residente. Sira na ang appliances ni Marlon Enriquez. 12 inches o ang kapal ng putik doon sa loob. Saka tubig. Kaya ang tubig umabot hanggang bubong. Wala kaming may salba. Walang damit. Wala. Kung sinong tumulong sa amin,
Magpasalamat lang kami. Sa barangay Kotkot sa bayan ng Liloan, balot ng hinagpis sa mga namatayan ng kaanak. Umabot sa 35 ang naiulat na nasawi sa bayan base sa post ni Mayor Alju Frasco. Ang isang ina, nawala ng 5 taong gulang na anak. Naduot mi sa gapno, pagduot na mo sa gapno, nahayang man na ako ang papa. Muna nawa akong anak, nabuyan. Pagbalik niya sa babaw, pagkatkat sa saging, habili na ako ang anak, wala na nakuha. Hindi bababa sa 77 ang kumpirmadong nasawi sa buong probinsya ayon kay Governor Pamela Baricuatro. Humingi na sila ng tulong sa national government para sa search and rescue operations dahil naniniwala siya na may mas marami pa ang natangay ng baha. We also talked to Secretary Teodoro, so the ILG, so that's why napadala sad sila og mga responders from Coast Guard, AFP, PNP, Philippine Navy. Pinulong din ng gobernador ang mga stakeholder para maibalik agad ang basic services. We want to restore power and water as soon as possible. So muna atong priority karon aside from the ongoing rescue operations. Pia Mariing, nananawagan ang mga kababayan natin, ang mga residenteng apektado dito sa Cebu City, maging sa mga karatig lugar na maiparating sa national government ang kanilang hinaing na kung hindi pa maibabalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon, baka pwedeng mapahiram muna sila ng mga generator sets upang makapagsimula na silang makapaglinis lalo na doon sa kanilang mga tirahang nalubog sa tubig. Live mula dito sa Cebu City, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.